Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po ay magkakaroon po tayo ng panibagong series po. Ito po ay patungkol po sa the All for the Glory of God. So pag sinabi po natin All for the Glory of God, yung mga ginagawa po natin kahit maliliit na bagay or malalaki is dapat po nag-glorify kay God. So paano nga ba para mag-glorify si God? So dapat iniisip po natin palagi na dapat itong ginagawa natin ay para kay God, hindi lang po para sa sarili natin or para sa sariling interest po natin. Dapat ang nasa mindset po natin, ginagawa natin to glorify our God dahil sa kanyang all sacrifices that has done and yung mga ginawa niya po para po sa atin bilang isang anak niya po dito po sa mundong ibabaw. So una pong parte po ng ating talakayan po is creation. So pag sinabi po natin creation, ito po yung kung paano po nagawa or nabuo yung mundo po at tayo po bilang isang tao, kung paano nga po ba tayo ginawa or saan nga po ba tayo nanggaling. Ito po ay lahat po ay ginawa po ng ating Panginoong Diyos at ito po ay tatawag na creation. So para naman po sa ating scripture, ito po ay matatagpuan sa Psalm chapter 19 verse 1 to 4. At ito po ang sabi sa English po, medyo mahaba-haba po to. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the word of His hands. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they treat knowledge. They have no speech, they use no words. No sound is heard from them, yet their voice goes out into the earth. Wordwards to the ends of the world in the heavens. God has speech attent for the sun. At ito naman po ang nakasabi po sa Tagalog. Sa Tagalog po. Nagpahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang magawa ang kanyang kamay ay inihayag sa kalawakan. Sa araw-araw ay nagsasalita at gabi-gabi ay nagpapahayag ng kaalaman. Walang pananalita o mga salita man, ang kanilang tinig ay hindi naririnig. Ngunit lumalaganap sa buong lupa ang kanilang tinig at ang kanilang mga salita ay hanggang sa dulo ng daigdig. Sa kanila ay naglalayag siya ang tulda para sa araw. So yun po yung ating Bible verse po. Kung titignan po is medyo mahaba po pero lahat po dun nakadetalye po patungkol po sa ginawa po ng ating Panginoong Diyos. So para naman po sa ating unang katuruan, the whole of creation bears God fingerprint. So lahat po ng ginawa ng ating Panginoong Diyos is meron po yan naka-indicate na fingerprint po ng ating Panginoong Diyos. Kahit hindi man po natin nakikita. Pero alam po natin na yung pong creation na yan is galing po yan sa ating Panginoong Diyos. At meron na po yan yung fingerprint niya po. Kasi ginawa niya po yan siya. Nagkaroon na po yan ng fingerprint. Kahit hindi niya po yan hawakan. Pero alam po natin na yung pong creation na yan ay meron pong fingerprint. Halimbawa po, the best example po niya is tayo po. At tayo po isang creation po ng God. So, habang kinikreate tayo ng ating Panginoong Diyos, swerte natin kasi hinawakan tayo ng ating Panginoon Diyos kasi ang ginawa niya tayo, create niya tayo sa pamamagitan ng kamay niya mismo. So, meron na naka-indicate doon na fingerprint ng ating Panginoon Diyos at hindi na mawawala yun. Kumbaga, pagdating po sa isang krimen, siya po yung suspect. Pero sa kabaligtaran, siya po yung papupurihan po natin kasi dahil po sa fingerprint na po yun is na gawa po tayo at napakaswerte po natin. So, para po sa pangalawang katuruan po, the whole of creation declares His glory. So, lahat po ng creation ng ating Panginoon Diyos, ang dinideclare po dito, yung glory po, we glorify His creation po. Kasi lahat nga po na sinabi ko kanina, lahat po ng mga creation po na nang ginagawa po ng ating Panginoon Diyos, is ang balik po is yung ating Panginoon Diyos, siya po yung nag-glorify. So, para huling katuruan po, the whole of creation reflects God. So, lahat daw po ng creation po ng ating Panginoon Diyos is nagre-reflect po sa ating Panginoon Diyos. Kasi kung titignan po natin, sa salamin yung sarili natin, pag tinignan natin yung reflection natin, yung nakikita natin yung sarili natin. Pero at the other side, pag titignan mo, yung tayo bilang isang creation, ay ang reflection nun is si God. Kasi si God ako siya po nag-create sa atin. So, para ang reflection nun, tayo tapos si God. Kasi sabi nga po dito, creation reflects God.
So, nakabase po sa atin, tayong mga creation niya kung paano po tayo magre-reflect sa ating Panginoon Diyos. Kasi, halimbawa po, pag gumagawa po tayo ng masama, is nagre-reflect din po yan sa ating Panginoong Diyos. Si ganito, ganyan, masama. Pero kapag tayo po gumagawa ng kabutihan or ng ang kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos, yung reflex nun is God, kung ano nga ba talaga ang ating Panginoong Diyos. So, yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.